Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is may panibagong series na tayong tatalakayin, which is Promises of God's Provision. So, ngayong araw, magfo-focus tayo sa theme na ikaw ba ay naghahanap ng pera o pera ang naghahanap sa'yo? So, sa madaling salita, ang dapat nating matutunan ngayong araw is seek first the kingdom of God. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Matthew chapter 6 verse 33. So, in English Standard Version, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." So, in Tagalog translation naman, or in ang Biblia, 2001, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." So, kumbaga, sinasabi dito na we should, gaya nga ng, diba, yung topic natin ngayon, seek first the kingdom of God. So, bago tayo maghanap ng kahit ano sa buhay natin, kayamanan, pera, we should seek first the kingdom of God. Ayun yung pinopoint out ng Bible verse natin ngayon. Kasi when we seek God's kingdom first, or God's kingdom first nga, all those things na hinahanap natin, kusang darating yun sa atin, kusang ibibigay yun ni Lord sa atin, di ba? So, para mas mapalawak pa itong Bible verse natin ngayong araw, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Christians are not wealth seekers. And number 2, Christians are kingdom seekers. So, ang mga Kristiyano raw, ang mga malalagong Kristiyano, ay hindi naghahanap ng kayamanan o pera. Hindi sila nagsisik ng kayamanan o pera, or wealth, in other words. Kasi they are, kingdom of God seekers. Ang sinisik nila, ang hinahanap-hanap nila, ay yung kingdom ni God, diba? Kumbaga, ayun yung pinaprioritize nila. They do not seek money, hindi sila after sa pera, kasi ang tunay na kayamanan para sa mga totoo at malagong Kristiyano ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang totoong kayamanan is yung malapit ka sa Diyos. Kaya nga, sabi rito, Christians are kingdom seekers, kingdom of God seekers, diba? Kasi ang tamang mindset ng isang Kristiyano is ang tunay na kayamanan ay hindi nababatay sa pera, kundi sa pagmamahal ng Diyos at yung relasyon mo sa Diyos, diba? Ayan din yung isa sa mga mindset na gustong-gusto kong kino-correct, kasi nga tayong mga tao, diba, dito sa mundo, mostly kasi kapag sinabing kayamanan, ang naiisip agad natin pera, diba? Ayan yung mga pumapasok sa utak natin. Excuse me. But in fact, ang totoong kayamanan is yung pagiging malapit mo sa Diyos at yung grace na binibigay niya abundantly sa iyo. Number 3, Christians have only one employer. So, kanino ba tayo nagsiserve, diba? Sino ba yung employer natin na siyang dapat lang natin pagservan, diba? Si Lord God. So, siya lang dapat yung tinuturing nating our great employer, one and only employer. Kasi yung sa trabaho, syempre, ibang usapan yon. I mean, yes, ine-employ nila tayo sa trabahong ginagawa natin, pinapasukan natin. Pero walang makakapag-compare kay God, kasi He is our great employer, diba? Siya yung pinagsiservan talaga natin, wholeheartedly. So, walang-wala yan sa ginagawa natin sa trabaho natin, kasi iba or kakaibang employer natin si God. Siya yung great employer natin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, do not pursue worldly wealth. So, ayan nga yung mga pera, yung mga maraming bahay, kasi nga, di ba, kaya nasabi ko kanina, yung worldly wealth kasi, kapag nababanggit sa mga tao dito sa mundo natin, ang iniisip agad yan, maraming pera, maraming matataas na bahay, maraming kotse. So, yan yung mga worldly wealth na sinasabing
we should not pursue. Kasi ang dapat nating i-pursue ay si God. Siya yung kaisa-isa nating dapat pinapursue, and yung kingdom niya yung dapat na sinisik natin. Hindi yung worldly wealth nga na mga nabanggit. Number 2, pursue God's kingdom and righteousness. So we should pursue, di ba, si God and yung katwiran niya, di ba? So yun lang yung mga dapat pinapursue natin, di ba? So kung paano tayo magpursue sa mga bagay na gusto natin, ginagol natin, is dapat gawin pa natin 100 times better when we pursue God, His righteousness, and His kingdom. And lastly, let God's wealth pursue us. So hayaan nating magyabong yung kayamanan ni God sa atin, towards us, diba? Hayaan nating i-pursue rin tayo, i-open natin yung sarili natin sa kayamanang handang ibigay sa atin ni God, diba? So isipin mo yun, kumbaga, sila na yung magpupursue sa atin. So, hayaan na lang natin silang pumasok. Papapasukin natin sa buhay natin yung wealth ni God na ginigrace niya sa atin abundantly. So, ayun nga, based sa naging topic na yon, we need to see God as our one and only employer, and we should seek His kingdom first